Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Halik ng Taksil, Episode 4. Itinigil ni JC ang kanyang motorsiklo sa isang sikat na mall. Tinulungan niya si Rochelle sa pagtanggal ng helmet nito. Muling nagtama ang kanilang mga paningin. Bahagyang ngumiti si JC nang makita niya ang pagkaasiwa ng dalaga. Magkaagapay ang dalawa na pumasok sa mall entrance at iginiya ni JC ang dalaga papasok sa isang restaurant. Naghanap siya ng pandalawahang mesa. Nilapitan agad sila ng isang waiter at kinuha ang kanilang order. "Nagsorry na ba sa'yo ang boyfriend mo sa ginawang pananakit sa'yo?" Tanong ni JC kay Rochelle nang makaalis ang waiter. Nais niyang malaman kung ano ang damdamin ni Rochelle tungkol sa pagkakakulong ng boyfriend nito. Ang totoo ay galit pa rin siya kay Rigor dahil sa ginawa nito kay Rochelle. Malungkot na umiling naman ang dalaga. "Makipag-break na ako sa kanya bago pa siya nahuli ng mga pulis," sagot nito. Lihim na natuwa si JC. Mabuti naman, sabi ng isip niya. Pero buwisit pa rin siya kay Rigor kapag naiisip niya ang ginawa kay Rochelle. Mabuti naman at naisip mong makipaghiwalay sa kanya. "Kasalanan ko naman talaga eh," wika ni Rochelle. May himig pagsisisi ang tono nito. Pinagmasdan ni JC ang dalaga. May nababanaag siyang lungkot sa mukha nito. Naisip niya na mahal nga siguro ni Rochelle ang boyfriend nito. Kung mahal ka talaga ng taong yon, ay bibigyan kanya ng pagkakataong magpaliwanag. "Saan mo ba nakilala ang taong yon?" tanong ng binata. "Sa drugstore. May binili siya tapos nakipagkilala," sagot ng dalaga. "Masyado kayatang adventurous, Rochelle," komento ni JC. Sa tingin niya ay madaling magtiwala ang dalaga sa ibang tao. Kumunot naman ang noo at napatingin si Rochelle kay JC. "Anong adventurous? Kung inaakala mo na sumasama na ako kay Rigor kahit saan ay nagkakamali ka." May himig pagkainis na saad ng dalaga. Nagsisi si JC sa kanyang mga tinuran. Agad naman siyang bumawi. "Hindi naman ganun ang iniisip ko. Napansin ko lang kasi na parang wala namang pagpapahalaga sa relasyon niyo ang lalaking yun," wika niya. Tumigil siya sa pagsasalita nang dumating ang kanilang in-order na pagkain. "Mabait naman si Rigor noong una," saad ni Rochelle nang makaalis ang waiter. "Saka, yung tungkol sa paghalik ko sa'yo, hindi ko naman akalain na gagamitin pala yun sa hindi maganda ng pulis na yun." Pinamulahan ng pisngi si Rochelle. Napatitig kasi siya sa mga labi ni JC. Noon lamang niya nabigyan ng pansin ang magagandang labi ng binata. Mga labi na pinangahasan niyang halikan kapalit ng pera. "Sorry sa nagawa ko ha," wika niya sabay yuko ng ulo. Nahiya siyang makipagtitigan kay JC. Napansin ni JC ang pamumula ng pisngi ni Rochelle. "Tapos na yon, kalimutan mo na," wika niya. Dahil naglalaro sa isip niya na sa susunod na magdikit ang kanilang mga labi, ay titiyakin niya na hindi na ito nakaw na halik lamang. Habang kumakain ay nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Tungkol sa kanilang pamilya ang naging topic. Maraming nalaman si JC tungkol sa pamilya ng dalaga. Ulila na sa ina ang dalaga, 3 taon na ang nakararaan. Nag-iisang anak ang dalaga ng kanyang mga magulang. Ang ama nitong si Mang Claudio ay mayroong sakit na colon cancer
Dating militar si Mang Claudio na nag-retire dahil nabalda nito sa mga tinamong tama ng bala sa katawan. Kaya pala ang mukha nito ay wala ring reaksyon dahil pati muscle nito sa mukha ay naapektuhan. Alam mo JC, hindi ko na talaga alam ang gagawin kung paano ko kumbinsin ng tatay ko na magpa-doktor. Ayaw na niyang magpadala sa ospital. Hayaan ko na lang daw siyang mamatay. Susunod na raw siya kay nanay. Malungkot na wika ni Rochelle. Nababanaag ni JC ang sakit ng kalooban ng dalaga sa mukha nito. Ang hirap na dulot ng kasalukuyang sitwasyon ng ama nito. Mahal kasi nila ang isa't isa. Iyon marahil ang dahilan kaya nawala ng gana ang iyong ama na mabuhay pa. Komento ni JC. Humiling si Rochelle na waring hindi kumbinsido sa tinura ng binata. Ewan ko ba dyan kay tatay? Lagi naman siyang inaaway ni nanay noon. Hindi sila magkasundo. 15 years kasi ang tanda ni tatay kay nanay. Saka si nanay, laging sumasama sa kanyang mga kaibigan. Kaya sila nag-aaway lagi. Madalas ko sila marinig noon na nagtatalo. Pahayag ng dalaga. Ginagap ni JC ang palad ng dalaga. Hayaan mo, tutulungan kitang kausapin ng tatay mo. Baka mapapayag natin siyang magpa-doktor uli. Wika ng binata. Nang makatapos silang kumain, ay nagyaya agad si Rochelle na umuwi. Naunawaan ito ni JC dahil sa ama nitong may sakit na ibinibilin lamang ng dalaga sa kapitbahay. Habang naglalakad palabas ng mall, ay may nahagip ang mga mata ni JC. Si Maris. Papasok ng mall at nag-iisa lang ito. Mabilis ang naging kilos ni JC. Inakbayan niya si Rochelle. Nagulat naman ang dalaga sa ginawa niya, pero mabilis niyang sininyasan ito na huwag kumibo. Hey! Nag-iisa ka yata! Nakangiting bati ni JC kay Maris. Nakita ni JC ang pagkagulat ng kanyang ex-girlfriend, pero mabilis din na nagbago ang ekspresyon nito. Nakakunog ang noo nito at nakatingin kay Rochelle. By the way, Rochelle, sweetheart, meet Maris, wika ni JC, at inilipat pa niya ang kanyang kamay sa baywang ni Rochelle. Nakuha naman agad ni Rochelle ang ibig ipahiwatig ng binata. Hi Maris! Nakangiting bati rin ito. Hindi na hinintay pa ni JC ang iba pang sasabihin ni Maris. Hinakay na niya si Rochelle palabas ng mall. Nang makalabas ay agad na humiwalay si Rochelle. Pakiramdam niya ay may kakaibang kiliti siyang naramdaman sa mga dantay ni JC. Huminto siya sa paglalakad. Siya ba? Tanong ng dalaga. Tumango naman si JC. Pakiramdam ni Rochelle ay inusig siya ng kanyang konsensya. Kung hindi dahil sa kanya, ay buo pa sana ang relasyon ni na JC at Maris. Sorry talaga, JC. May himig pagsisisi niyang wika. Ngumiti lang si JC at nagkibit balikat. Ang totoo ay wala na siyang maramdamang paghihinayang sa pagkawala ni Maris. Nais lamang niyang ipamukha sa babae na kaya niya ring makahanap ng kapalit ng mas higit pa rito. Kinuha niya ang helmet at isinuot kay Rochelle. Muli siyang napatitig sa magandang mata ng dalaga. Kalimutan mo na ang nangyari, Che. Wika niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag niya ito sa palayaw. Hindi lahat ng makinang ay ginto, Che. Ang totoong ginto ay mahirap hukayin at nababalutan nito ng lupa. Kailangan mo lamang idaan sa tamang proseso para lumitaw ang tunay nitong kinang. Matalinghagang wika ng binata.
Bahagyang ngumiti rin si Rochelle, pero nagbaba siya ng tingin. Lumakas ang tibok ng puso niya habang nakatitig sa kanya si JC. At nang umangkas siya sa motorsiklo, ang dalawa niyang mga kamay ay ikinapit niya sa baywang ng binata na dati-rati ay hindi niya ginagawa. Lihim na napangiti si JC. Kinilig siya sa ginawang paghawak ni Rochelle sa kanyang baywang. Bugso ng damdamin ay hinawakan niya ang magkabilang kamay ng dalaga at kinabig pa niya ito para ikapit ng mas mahigpit sa kanyang baywang. "Humawak kang mabuti, baka mahulog ka," wika niya. Makalipas ang ilang linggo, ay nakabalik na rin si JC sa kanyang trabaho. Dahil sa promosyon niyang tinanggap, ay mas lumaki ang kanyang responsibilidad sa kanyang departamento. Hindi man siya madalas lumabas, ay sa opisina naman siya naglalagi bilang assistant ni General Tomo. Kasama siya nito sa pagpaplano at pag-analisa ng mga kasong iniimbestigahan ng kanilang departamento. Isinama na ni JC sa kanyang schedule ang paghatid sundo kay Rochelle sa trabaho nito. At kalaunan ay niligawan na niya ang dalaga at sinagot naman siya nito. Habang tumatagal ay umuusbong ang malalim na pagmamahala nila sa isa't isa. Naipakilala na rin niya si Rochelle sa kanyang inang si Marina at sa kanyang kapatid na si Michelle. Isang araw ay namumugto ang mga mata ni Rochelle nang sunduin ito ni JC. "Che, may problema ka?" tanong niya sa dalaga. Umiyak na si Rochelle. "JC, ano ba talagang gagawin ko kay tatay? Hindi ko na talaga mapilit na bumalik ng doktor." Naaawang niyakap ni JC si Rochelle. Madalas ikwento sa kanya ni Rochelle ang pagtatalo ng mag-ama dahil sa patuloy na pagtanggi ni Mang Claudio na magpadala sa hospital. Kahit ang mga gamot nito ay ayaw ng inumin, kaya lalong lumala ang karamdaman nito. At ayaw na rin itong inilalabas sa sariling kwarto. "Bakit ganun ang tatay? Ang sabi niya, gusto niya raw mamatay. Ayaw na raw niyang mabuhay. Mula nang mamatay ang nanay, nawala na siya ng gana sa lahat. Nakalimutan niya na nandito pa ako ang anak niya." Tuluyan ng humagulhol si Rochelle. Hinayaan ni JC na umiyak sa kanyang dibdib ang dalaga. Naintindihan niya ang damdamin ng kasintahan. Masakit mawala ng magulang dahil naramdaman niya ito nang mawala ang kanyang ama. Ang pagkawala ng kanyang ama na hanggang sa kasalukuyan ay wala pang nakakamit na hustisya. At si Rochelle ay kapareho niyang isang magulang na lamang ang kasamang nabubuhay. "Ate Cheche!" Humahangos na tawag ng bantay ni Mang Claudio. Napalingon ang dalawa nang marinig ang tawag ng binatilyong tagabantay sa ama ng dalaga. "Boyet, bakit?" tanong ng dalaga. "Si Mang Claudio, parang nahihirapan huminga," hinihingal na sagot ni Boyet. Napatakbo pabalik ng kanilang bahay si Rochelle. Nakasunod naman si JC sa likuran ng kasintahan. Nadatnan nila si Mang Claudio na hinihimas ang dibdib. Wala itong suot na damit pang itaas. "Tay, dadalhin ka namin sa hospital." Tarantang sinapo ng dalaga at hinimas-himas ang dibdib ng ama. Subalit suminyas at umiling ito. Umuubo ito at hinahabol ang sariling paghinga. "Tay Claudio, please po, pumayag na kayo na dalhin ka namin sa hospital," pakiusap ni JC. "Ayoko, ikaw, umalis ka dito," sigaw ni Claudio at dinuro pa nito si JC.
Mas nahirapan pa itong huminga dahil sa galit kay JC. Nawala ng kibo si JC. Napatigalgal siya at nakatitig siya sa kanang braso at kamay ni Claudio. Tay, parang awa mo na, tay. Umiiyak na nakikiusap si Rochelle sa ama. Dahil sa pag-iyak ni Rochelle, ay nagpatianod na sa kanya ang ama. Nadala nila ito sa hospital. Isang linggong na-confine si Claudio. At nang i-discharge ito, ay mag-isa si Rochelle na inuuwi ang ama sa kanilang bahay. Samantala, hindi totoong may importanteng lakad si JC, kaya hindi niya natulungan si Rochelle sa pag-uwi ng ama nito sa bahay. Pinabagabag siya ng isang bagay at kailangan niyang tuklasin kung totoo ang kanyang hinala. Kinabukasan ay isang desisyon ang ginawa ni JC. Pagkatapos niyang maihatid si Rochelle sa trabaho, ay binalikan niya ang bahay ng kasintahan. Boyet, may bilin pala si Rochelle. Ibili mo raw siya ng mineral water. Iniabot ni JC ang pera sa bantay na binatilyo. Nang makaalis ang binatilyo, ay isinarado ni JC ang pinto at dumiretso sa kwarto ni Claudio. Nagulat si Claudio, pero agad na nanlisik ang mga mata nito. Bakit ka narito? May kinuha sa kanyang wallet si JC at itinapat sa mukha ni Claudio ang litrato ng kanyang ama. Sabihin mo sa akin ng totoo. Kilala mo siya, hindi ba? Matalim ang titig ni Claudio kay JC. Layuan mo ang anak ko. Hindi ka bagay sa kanya. Matigas na wika nito. Mas inilapit pa ni JC ang litrato sa mukha ni Claudio at inulit ang tanong. Ang tanong kang sagutin mo, kilala mo ba siya? Oo, siya si Carlos Ventigo, isang traidor. Mas tumalim pa ang titig ni Claudio kay JC. Isang traidor? O baka ikaw ang traidor dahil pinatay mo ang tatay ko? Matagal kong inasam na makita ang pumaslang sa aking ama. Ang taong may tattoo ng anaconda, may putol na hinliliit, at higit sa lahat ay may inisyal na CL. Ikaw ang pumatay sa aking ama, Claudio Labrosa. Nangangalit ang mga bagang ni JC habang nagsasalita. Bumanghalit ng tawa si Claudio. Yumuyog-yug pa ang mga balikat nito. Ang malas ko naman. Nag-cross pa ang ating mga landas. Lalong nanggigil si JC. Inilabas niya ang kanyang service pistol mula sa kanyang clutch bag at itinuto kay Claudio. Hindi ka pa mamamatay hanggat hindi kita nasisingil. Higil na wika ng binata. Hindi kinakitaan ng takot si Claudio. Tumitig ito ng diretso kay JC at buong tapang na nagsalita. Bago mo ako patayin, makinig ka. Mahal na mahal ko ang aking asawa na si Elvira. Tanging siya lamang sa buhay ko. Mahirap ang trabaho ko bilang sundalo. Bihirang makauwi sa pamilya. Buo ang tiwalang ibinigay ko kay Elvira. Ngunit sinayang niya. Dahil isang araw ay nahuli ko siya at ang kanyang kalaguyo. Walang iba kundi si Carlos Ventigo. Pinatawad ko si Elvira sa pangakong hindi na niya uulitin. Pero hindi pa rin sila tumigil. Kaya ginawa ko ang paraang alam ko para putulin ang ugnayan nila ng iyong ama. Inalis ko sa landas si Carlos Ventigo. Napatda sa kinatatayuan si JC. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakahawak sa gatilyo. Hindi ganyan ang tatay ko. Umiyak na siya sa galit. Iniidolo nilang magkapatid ang kanilang ama.
Ipinagmamalaki ito ng kanyang ina bilang isang mabait at ulirang asawa. Hindi na importante sa akin ang maniwala ka. Hindi bagay sa anak ko ang isang bentigo. Kagaya ka rin ng ama mo, isang taksil sa asawa, isang homewrecker. Punong-puno ng pagkasuklam ang mga salita ni Claudio. Bawiin mo ang sinabi mo, traidor! Nanginginig habang umiiyak sa galit si JC. Nakatutok pa rin ang baril sa sentido ni Claudio. O ano? Barilin mo ako para makaganti ka. Matapang na hamon ni Claudio. Kuya JC? Kumakatok na sa pintuan si Boyet. Mabilis na isinilid ni JC ang baril sa loob ng clutch bag. Pinunas ang mga luha at lumabas ng kwarto. Pinagbuksan niya ang kumakatok na binatilyo at pilit na ngumiti. Salamat, Boyet. Pagkawika niya, ay umalis na agad siya. Sa buong maghapon ay parang walang pumapasok na matinong pag-iisip kay JC. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig mula kay Claudio. Mabuting asawa ang kanyang ama. Kahit ang nanay niya ay mahal na mahal ito at wala siyang narinig na reklamo mula dito tungkol sa kanilang ama. Nagsisinungaling lang si Claudio para makawala sa paniningil niya. Wika ng isip niya. Pero ayon sa kwenta ni Rochelle, madalas marinig ng dalaga na nagtatalo ang mga magulang nito sa loob ng kwarto sa tuwing umuwi ang ama ng dalaga noon. At ang kanyang ama rin ay lingguhan lang din kung umuwi sa bahay nila sa probinsya noon. Umaalingaw-ngaw din sa utak niya ang matigas na pag-ayaw sa kanya ni Claudio para kay Rochelle. Napatutok sa sentido si JC. Hindi na niya alam kung ano ang papaniwalaan. Napansin niya ang mga messages sa kanya ni Rochelle sa kanyang cellphone. Nagtatanong kung susunduin niya. Hindi niya alam kung kaya ba niyang magpigil ng nararamdaman sa harap ni Rochelle. Mahal na mahal niya ang dalaga, pero nasusuklam siya sa ama nito. Humingi siya ng paumanhin sa dalaga na hindi muna niya ito masusundo at mawawala siya ng ilang linggo dahil may importante silang operasyon sa probinsya. Nasasaktan siya sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Hindi niya kayang layuan si Rochelle. Pareho lang silang masasaktan at magdurusa, pero hindi niya kayang makita pa si Claudio. Nilag out ni JC ang kanyang mga social media accounts. Gusto niyang isipin ni Rochelle na nasa malayo nga siya. Subalit, makalipas ng 2 araw ay hindi rin siya nakatiis. Pinuntahan niya ito sa trabaho. Ngunit, wala si Rochelle. Absent ang dalaga dahil nasa hospital daw ang ama nito. Nanaig ang pagmamahal ni JC kay Rochelle para pansamantalang isang tabi ang galit para sa ama nito. Agad niyang pinuntahan ito sa hospital. Pagpasok niya sa loob ng kwarto, ay nakikita na niya ang yumuyugyug na balikat ng kasitahan. Che, mahal? Bati niya. Lumingon si Rochelle at agad na tumayo at sinulobong si JC ng yakap at hagulhol. Si tatay, mahinang-mahina na siya. JC? Narinig ng binata ang mahinang tawag sa kanya ni Claudio. Hinila ni Rochelle sa kamay si JC palapit sa kama. Kaya kahit nagdadalawang isip ang binata, ay lumapit na rin siya. JC, alagaan mo si Cheche. Mahalin mo siya at huwag mong sasaktan. Huwag mong ipagpapalit sa iba dahil sisingilin kita kahit nasa kabilang buhay na ako. Patawarin mo ako.
Mahinang-mahina na si Claudio pero matapang pa rin. Halos hindi na nito maidilat ang mga mata. Opo, Mang Claudio. Lumabas sa bibig ni JC ang kanyang sagot. Kahit hindi hilingin ni Claudio, ay mamahalin niya si Rochelle habang nabubuhay siya. Nag-flatline ang aparatong nakakabit sa mga pulso ni Claudio. Binawian na ito ng buhay. Kasamang namatay ang lihim ni Claudio na si JC lang ang nakakaalam. Nang mailibing si Claudio, ay pinakasalan ni JC si Rochelle. Pinag-resign niya ito sa trabaho at naghanap ng trabaho na malapit lang din sa kanyang opisina. Ngunit nang magsimula silang bumuo ng pamilya, ay nag-resign uli si Rochelle. Ang nais ni Rochelle ay personal na alagaan at gabayan ang dalawa nilang mga anak dahil ayaw na nitong lumaki na kagaya sa kanya na laging wala ang parehong mga magulang habang lumalaki siya. Naging isang ulirang asawa at ama rin si JC. Pinanghawakan niya ang kanyang katwiran na ayaw na niyang matulad ang kanyang kapalaran sa kanyang ama na naging ulirang asawa sa paningin ng kanyang ina, subalit puno rin pala ito ng kasinungalingan. Naniniwala rin siya na hindi kailangang maranasan o pagdaanan ang isang bagay para matuto ng tunay na aral sa buhay. Ang pinagdaanan ng ibang tao ay sapat na para maging leksyon at maging gabay sa pagpili ng tamang tatahaking landas. At dyan po nagwawakas ang ating kwento. Sana'y may natutunan po kayong aral sa ating kwento. Pa-like, share, and subscribe naman po mga kaibigan. Maraming salamat.